Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahintangan. Ini ang Balitang Sosyal. Especially no sa mga nakatutok na subong nga hapon sa ato nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Kabiyan adlaw kita subong sang Lunes. Año 9 tuig 2025. Kamusta, especially no sa mga ginikanan naton, mga guardians, mga learners. Today, mga abyan, is the first day of our Brigada Eskwela and enrollment period para sa school year 2025 to 2026. Anyway, mga abyan, akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. And sa subong nga hapon, istoryahan natin sa aton nga pagpangalaga. Mga abyan ang Brigada Eskwela. At the same time, no, ang pag-start man sang ato nga enrollment period. Di kaina mga abyan, no, ginalibot natin ang pila ka mga public schools diri no sa syudad sang Iloilo. Agud nga maglantaw no kung wala no mga guardians na kita dira o kung mga ginikanan mga learners man no nagkagto no sa ilang mga buluthuan para magpa-enroll and at the same time sa aton man nga Brigada Eskwela. Sabuon kita mga beno nga pila ka mga ginikanan manunudlo no sa sinima naton nga paglibot. Ikaina sang aga mga beno sa province of Iloilo. Ginumpisahan no or may ara kita sang kick-off ceremony for our Brigada Eskwela. While this afternoon, wato naman no ang kick-off program sa Brigada Eskwela diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Apart from Brigada Eskwela mga abyan no, aton nga enrollment period diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadulong makita later on mga abyan sa Schools Division Office of Rojas City. Sa diino makaupod naton ang ato nga information officer
SDO Rojas City, si Ma'am Maribeth Baldonado. Maloon natin mga abyan dito ya sa bahin sa SDO Rojas City. Nakaumpisa na ba dito no sang enrollment period kag brigada ang aton nga mga ginikanan guardians kag ang aton mano nga mga learn. Kasi platan naman mga abyan later on ang aton no nga pag-cover kahapon no sa Migrant Workers Day sa aton ba no nga Overseas Workers Welfare Administration on OWA Regional Welfare Office sa SM City Mall. Less than no our migrant workers o mga migrante naton mga nangyara dito kahapon. So, sa aton nga pagsaulog kahapon no sa nga Migrant Workers Day. Para mga abyan no nga gain turnover nga livelihood assistance sa idalom sang aton nga tulong puso ang mga benepisyaryo sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Nabot man nato no ang isa sa mga asosasyon no nga benepisyaryo isang tulong puso. Ibabati ko man later on mga abyan sa inyo ang interview with Ma'am Janet Pablico, ang presidente sang Pasinhon Migrants and Families Association. Isa sa mga duha nato no ka asosasyon nga nagbaton kahapon niya sang tulong puso assistance. So first tranche mga abyan ang imbaton no istoryahan ta na mga abyan ining paghiwat man sa Brigada Eskwela sa syudad sang Iloilo. Libot naton kainan. O kita ka mga may nalabot kita no nga mga manunod mga gilikan. At makaupod man naton mga abyan si Ma'am Maribeth Baldonado ang aton nga information officer SDO Rojas. Kaya ninitanan mga abyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang bibig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:15 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyong alagad, Marian Grace Ereniata. Mga biyan sa aton nga pagpanghalagad subong nga hapon no ay mention no nga gulahan nato no ang Brigada Eskwela and at the same time ang enrollment period pag-umpisa subong man nga June na. Before that no ipabati ko anay sa inyo pahayag no sa isa sa mga asosasyon kahapon na nagbaton sang
Ma'am Janet Pablico, Presidente sang Pasinhon Migrants and Families Association, magakuha kita anay no sang pinaka-latest naton nga water update coming from Pag-asa, Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa atong piyang linya, si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello everyone. Good afternoon. Amay ni nga ating latest weather update para sa subong nga adlaw Monday, June 9, 2025. As of 8 a.m. sa ng aga, ang pinamonitor natin ni LPA, ara sa may kalayon 300 km west of Bacnotan, La Union. So, amo ni nga LPA, may medium or moderate chance nga mag-develop into tropical depression. From southwest monsoon naman, nag-apekto sa dara sa Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Samtang diri naman sa Western Visayas, labi na din ang Antiken naka-experience sa mga occasional rain, while the rest of Western Visayas naka-experience sa mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na nasa southwest monsoon. Makasarangan tugtog bakusog naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon west to southwest nga magadala sa makasarangan tugtog mabalod na kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:27 a.m. pag magkatunod din 6:11 p.m. karon sa hapon. Pagamoy ning ating latest weather update halin diri sa Iloilo Dapna Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, Madam Obigyan, salamat. Ma'am Lenore, ining low pressure area, ano yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ini siya, ma'am? Oh, yes, ma'am. Ara, mawad siya man sa atin sulod sa part. And saan o nato, ma'am, ginalauman nga mag-develop ining LPA naton sa isa ka bagyo? Within the next following days, ma'am, may medium to moderate chance na mag-develop as tropical depression. Pero ma'am, klaruhon ko lang ha, ining LPA as of now, may epekto bala ini diri sa aton sa Western Visayas? Yes, ma'am po, ma'am. So, amo ini siya, ma'am, ang reason nga may pag-ulan-ulan man kung kaisa diri sa aton sa Region 6 or sa Iloilo? Yes, ma'am. Tapos talapagit ng ating southwest monsoon. And ma'am, subong no nga Lunes, ano bala ang aton or pila ang aton no nga projected maximum heat index? So parang pinakataas natin mga na-observe nga heat index or na-record diri sa station is 40 degrees Celsius, which is nasa extreme portion category. And lastly, Ma'am Lenore, no, sa mga ginikanan naton kiti subong no brigada and enrollment period sa mga magakagtono sa mga bulutuan nila, any advice no sa mga tagpalamati naton subong nga mga ginikanan o kon guardian kag learner man? Magdala sa tubig, stay hydrated kay ang atong heat index sa medyo mo sa extreme caution category. Magdala sa payong para protection sa init or di gani sa ulan man. Yes. With this, Ma'am Lenore, madamo gina salamat. Okay, thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ato nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, low pressure area, mga abyan, no, kon LPA, yara sa sunod sa Philippine Area of Responsibility, ang ginalauman no, nga mag-develop. Bagyo, no, possibly sa mga masunod nga inaya. Ang nag-apekto diri mga abyan, no, or kita diri sa Western Visayas, apektado sa siniman nga LPA. Sa mga ginikanan naton nga ti pod no sa brigada eskwela naton ang dalagid no sa inyo nga payo. For thank you, Ma'am Lenore, no, magdalaman sa inyo nga tubig. Stay hydrated. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 21 sa hapon. Tayo mga biyan, no, istoryahan natin ining paghiwan sa Migrant Workers Day kahapon sa aton sa syudad sang Iloilo sang OWA Region 6.
Dito mga abyan kahapon no, ang pila naton ka mga migrant workers, pila nga mga pamilya, pila man naton no ka mga OFW and Family Association sa Western Visayas. Kahapon mga abyan no, may duha ka association nga nagbato no sang assistance sa inalom sang tulong puso sa ka reintegration nga project no nga nagatuyo nga maghatag ng cash assistance mga OFW nga kung sa diin uyag nila mag-establish no sa isa ka negosyo o kung pala nga buhi para nga makabulig man sa ilang nga mga miyembro kag syempre sa ilang nga komunidad. Yari ba na mga beno pamatian naton ang isa sa mga beneficiaryo no sang sini nga tulong puso ang aton nga Pasinhon Migrants and Families Association. Pamatian naton diri no ang pakayag ni Ma'am Janet Publico ano iya mahambal no right after in-release kahapon no ang una nga tranche sa siniman nga assistance. Pamatian naton mga abiyan si Ma'am Janet Publico, Presidente sang Pasinhon Migrants and Families Association. Hello, good afternoon sa tanan. I'm Jeanette Saison from Pasig City. Ang among association is the Pasinhon Migrants and Families Association. Kung nagbato ka mo sa tulong puso, nga live assistance, ano ka dako ni nga tulong puso? Wow, yes. Dako gini ang mabulig sa amon nga organization. Bangod nga ang amon nga members is almost 4,000 and we have 51 barangays. So, dako gini ang mabulig na sa livelihood sa among mga members. Kag especially sa mga family ka active na mo kasi inactive na mga OFW. Ang 200,000 hindi ka gamit. Yes. Ang amon nga 200,000 na tulong puso from OWA sa startup naman sa among business proposal na water refilling. And then, bagmod nga nabala naman nga kinanglan din natin for our daily needs. Kag madali siya nga market natin sa aton nga mga members. Dili sa ibutang mo? Sa Barangay Sarapan, Pasig City. It's because nga sa barangay, malapit dito ang kuweba nga malapit makuhaan natin sang sustain na makasustain sa aton ng water refilling ang tubig. So right after pagbato ni, ano ang next step na ninyo? So, ang dito naman ang amon na 200,000 first is for our business permit and ma-repair sa amon store ang amon place. So, naka mo target nga facility dito kapag Yes, ang alam mo yung target na mga so machine is from GGC. Ma'am, bali mo sa OWA for granting you this tulong po sa livelihood assistance? Yes, no. Sa pasalamat din ako sa ako. Nag-try man ako na happy. I'm so very happy na nag-grant kami ni OWA nga wala man kami kidnabod na yan. No, it's because nga nakita ni OWA nga bisigido kami sa amon sa sasyon nga willing kami mabulig sa amon nga mga members. Here you have it mga abyan si Ma'am Janet Publico, ang presidente ng Pasinhon Migrants and Families Association. Mga abyan no, isa ang aton man nga asosasyon no, sa nagbaton kahapon sa tulong puso. Ini mga abyan no, nga kantidad gamiton no, hambal ni Ma'am sa pag-process ang ilaman nga dokumento para nga makatukod na no, sa ilaman nga refilling station or water refilling station. Magluwas pa mga abyan sa Pasinhon Migrants Family Association mga abyan nagbatol man kahapon. Ang 500,000 naman no ang Hamtik Overseas Filipino Workers Association sa buy and sell sang agri-products and home commodities. Ang ato no nga mga miyembro sang association kahapon no ang nagkuha man sang siningat cheque halin sa aton nga buhay no ang aton nga mga migrante over the world. Thank you
you no sa inyo nga sakripisyo. Thank you sa tanan-tanan ninyo yung ginubra no para sa inyo nga pamilya, especially no para sa Pilipinas. Of course, no, congratulations sa aton nga OWA Region 6. Ini man nga successful event. By the way, mga biyano, isa ang Radyo Pilipinas Iloilo sa mga government agencies nga ginapatunggan sang aton man nga OWA. Din kilala sang OWA no ang kontribusyon sang aton man nga istasyon. Pagpalabot no sa mga impormasyon, mga balita. Tuhoy no sa programa kag serbisyo sang aton man nga OWA Regional Welfare Office. Thank you so much also no aton nga OWA sa siniman nga pag oras mga biyan sa Radyo Pilipinas launa 28 sa hapon sa aton nga pagbalik istoryahan tanan no ang pag-umpisa sa enrollment the same time no sang Prekara Eskwela subong nga June 9, 2024 a week mga biyan sa aton man nga opening of class on June 16, 2024 doon nato no mga biyan ang preparasyon man sang Schools Division Office of Rojas City sa opening of classes. Later on, mga abyan also dili lang maduha ang aton nga information officer sa SDO Rojas City si Ma'am Maribeth Baldon. Atayanin nini mga abyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang natusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Camps.
Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at nang himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:33 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, no, sa mga June na start sa aton nga brigada and enrollment period para sa school year 2025 to 2026. Yung mga abyan sa pagsugod sa aton mga aktibidad, no, leading to our opening of classes sa June 16. Dari pala mga abyan, no, ipabati namon sa inyo ang mensahe ni Secretary Sonny Angara sa Department of Education. Magandang araw po sa lahat ng volunteers, mga guro, principal, magulang, mag-aaral dito sa Brigada Eskwela 2025. Kami nagpapasalamat on behalf of the Department of Education at kayo'y tumutulong dito. Paalala lang po na hindi dito nagtatapos ang ating bayanihan dahil kahit ligtas na po ang ating, malinis na po ang ating mga eskwelahan, alalahanin po natin na ito'y patungo po sa pagtaas ng kalidad ng ating edukasyon. Kaya collective responsibility o responsibilidad po natin lahat na bawat bata ay magturuan magbasa at matuto sa loob ng silid-aralan. Maraming salamat po sa inyong lahat. There you have it mga abyan, no, sa Secretary Sonny Angara sa Department of Education. Kaina sa nga aga gani mga abyan. Naglibot kita, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, abot nga i-check, no, ang pag-umpisa man sa Brigada Eskwela and at the same time, no, ang enrollment period na. Later on mga abyan, no, ipabati namon sa inyo ang pila sa mga interview nato, no, sa mga manunungko at mga parent man nato nga tinuligay, no, para sa aton nga brigada.
from our Schools Division Office of Rojas City. Kaluon natin mga abyan, no, ining pag-umpisa man sa Brigada Eskwela and enrollment period, no, and how ready na ang aton mga SDO Rojas City sa pagbukas ng aton nga klase sa June 16. Mga abyan, no, sa aton nga linya, ang aton nga information officer sa SDO Rojas City, si Ma'am Maribeth Baldonado. Ma'am Beth, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Okay, good afternoon to Miss Yan, no, and sa lahat ng aton nga tagpalamati, iyan ang hapon. And before we start, no, with our update, we would like to thank you for always getting in touch diri sa aton sa Schools Division of Rojas City para mamangkot sa aton nga mga updates regarding sa aton nga pag-start sa aton nga opening of school year 2025-2026. Yes. And yes. We would like to say thank you also, Ma'am Beth, no, for always saying yes, no, sa interview, no, and at the same time sa pagtap-tap sa amon man dira, no, during our election period, no, wala man nagpabayaan aton nga SDO Rojas City sa aton diri, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo para nga maghatag sang update. Sige, Ma'am Beth, una sa tanan, no, luyag namon hibaloon, no, may ara ba kita kainagin na hiwat nga kick-off ceremony, no, sa pag-start sang aton mga Brigada Eskwela dira sa SDO Rojas City. Started our activity with a caravan, no, because today I believe it's institutional all over the Philippines. No, we all schools division offices and schools conducted the launching and kick-off of the Brigada Eskwela or the school maintenance week, no? Yes. And this one is scheduled, of course, starting today, June 9 until June 13. And it also, the same also coincides with our Oplan Balik Eskwela, which also involve na mga pag-enroll sa aton ng mga kabataan na mabalik na sa pag-eskwela nila this coming June 16. Yes. Ma'am, sa pag-start sang aton nga Brigada Eskwela, no, ano gid ang kinahanglan no sa mga bulutuan naton, no, sa aton man nga mga parents or mga guardians naton? Well, of course, no, in the spirit of bayanihan gihapon ini ang aton nga Brigada Eskwela, no. So, tanan nga mga stakeholders naton nagabinuligay, no, naghahatag sa mga resources nila para mapaayo ang umpisa sang klase sa mga bata. And attendant to that, of course, we have ang aton nga mga guidelines or mga checklist naton nga aton nga ginatulok pag monitor naton, no, sa aton nga mga bulutuan, no. Of course, most especially ang aton nga mga classrooms, you know, ang aton nga mga ventilation dira sa aton nga mga classrooms kung okay ba lang, no, ang aton nga mga gutter dira kay, you know, this coming mga June onwards. Yes. Start naman ang aton nga mga rainy season or typhoon season, no. Yes. So all of these things, no, aside of course from the various trainings that the teachers will undergo prior to the opening, no, kay may ara sang training on matatag, and of course may ara sina sang ginatawag naton nga mga pilot schools that will implement that, no, pero not all. Anyway, part ina sang aton nga preparedness measures, no. So tanan-tanan ginatulok naton from safe learning facilities, ang aton nga ang environment sa mga schools, no, ang pagpanglimpyo, pamintura, tanan-tanan para maengganyo ang aton nga mga estudyante nga magbalik sa bulutuan. And of course, may ara kita sang ako na lang iabay, no. Siyempre may ara kita sang ginatawag nga school-based feeding program. So isa ina ka programa nga magapasanyog pagid sang pagbalik sang aton nga mga estudyante because DepEd makes sure that ang mga bata makakaon gid, no. Sa una nga panahon inaala ang mga bata nga less ang ilang nga mga kilo or yung mga medyo malnourished naton nga mga kabataan. But subong, no, ang thrust sa school-based feeding program is ang tanan nga mga kabataan mahatagan sila sa ilang kaunon
ara sila sa school. Yes. And ma'am, sa pag-start man sa aton nga enrollment period, no, sa loob na nga mga inadlaw, no, ginalauman naton nga magadagsagid ang aton nga mga parents, guardians, o mga learners no, during our enrollment period. Well, ang aton enrollment starts today. Today until June 30. So, it coincides with the opening of or kick-off of the Brigada Eskwela, and it shall also end on the 13th. Yes. And sa aton mga parents or guardian, no, ano ang mga kinahanglan nila dalon, Ma'am Beth, no, para sa pagpa-enroll sa ilang kabataan? Usually lang ginadala naton, of course, ang identification sa aton mga kabataan, no, ilang live birth. Yes. No? Kaya ginatanaw gid ina, and then kung dira na sila nga daan, then there's no need na sang ilang report card pagid kay bangod ara na nga daan sa eskwelahan mismo. And of course, ang mga report card na ina, kinanglanon man lang na nila kung for example, labi masaylo sila sa mga school. So available man ina iya dira sa aton nga kung diin sila naka-enroll ang mga kabataan. Ma'am, dira sa Schools Division Office of Rojas City, no, pila ang ginalauman naton nga mga enrollees sa aton no, nga school year 2025 to 2026? Well, ang aton nga lauman nga figure, no, as what the figure says in last school year, ang aton nga sa public school is around 31,000 more or less ang mga learners naton nga nag-enroll sang last school year. So this year, no, ginalauman namon na hindi man gid siya magnubo pero mag-increase pa. Although we have there are also a lot of learners who will start already their kindergarten. So we're still looking at the more or less the same figure, that mga around 31,000. That's for the public, but if including yung private, we are looking at around mga 38,000 learners. Yes. Ma'am, ang ining brigada naton, no, kagang enrollment period naton, mga aktibidad naton ni no, bilang preparasyon man sa aton nga opening of classes. And speaking of opening classes, how ready na, Ma'am Beth, ang SDO Rojas City for our opening of classes this coming Monday, no, June 16? Well, as diri amon sa SDO, we have mga monitoring tool, no, pinapagwain na siya sa Schools Division Office, sa amon nga mga members sa mga monitoring team nga magakadto sa mga eskwelahan nga assigned sa amon, kay tanan kami may mga ara kami nga mga schools assigned, of course together with our team leader, ang amon nga public schools district supervisors. So the schools are clustered into 10. So kami dili tanan sa SDO Rojas City, kumbaga gimprorate kami, no, tanan kami members sa monitoring team, no, kadto kami sa mga schools para to ensure and make sure that the smooth conduct of the opening of classes. Yes. And I don't want to take much of your time, Ma'am Beto. I know masako man kamo dira no sa SDO Rojas City. Siguro ang mabili na lang nimo no nga mensahe sa mga parents, guardian naton, mga learners, ka mga manunudlo naton no dira sa Schools Division Office of Rojas City. Okay, so sa liwat, no, ginatamyaw ko ang lahat, tanan nga nagapamati yanda nga hapon, and kapasalamat ako sa pag-invite sa aton nga para makahatag kita sang minsi, no, sa aton general public, especially sa Rojas City. No, ginaakat ko kamo tanan nga mag-join sa aton nga pagbrigada eskwela. Kay today pa man lang ang first day and kick-off kaina sang aga, and ang schools nato, no, damo sa mga kinanglanon, no, labi na gid para sa aton man ini mga kabataan, and for those who have maybe more resources, no, we can just get in touch with the schools directly or naman sa amon sa Schools Division of amon nga brigada focal person.
si Ma'am Erlyn Mayor Arigora, no? She's the one in charge of Brigada Eskwela. So ginaakat ko gid ang tanan, no, and mag-iog yun sa amon, no, not only in the schools division office but for the rest of the schools division offices here in the region 6, no, sama-sama tayo sa mga batang bumabasa. So salamat gid and good afternoon, Miss Yan. Yes, with this, Ma'am Beth, no, once again, madamo nga salamat, no, sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and hopefully hindi ning last time nga makaupod ka man namon diri sa kahanginan sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo nga salamat, Ma'am Beth, and God bless Yes, ma'am. you. Okay, thank you so much, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, no? Si Ma'am Maribeth Baldonado, ang aton nga Information Officer sa Schools Division Office of Rojas City. So kaina, mga abyan, no, naghiwat man sang caravan and kick-off ang aton nga SDO Rojas City. Lain no sa pag-start man sang aton nga Brigada Eskwela and subong man, mga abyan, no, sang aton man enrollment period. Pinapanambagan man, no, ang mga stakeholders naton dira, no, o conduce with available resources. Pwede gid, mga abyan, no, makig-angot, no, sa mga schools division offices natin sa Western Visayas, no, para nga malabot man sa inyong nga bully. Para nga ma-make sure naton nga komportable, no, ang aton man nga mga estudyante sa pagbalik sa o kung pagbalik nila, no, sa klase sa June 6. Ma'am Beth, no, isa sa mga buot naton, no, nga link dira sa SDO Rojas City. Ma'am Beth, no, wala man nagpabaya hambag gani nato kaina, no, wala nagpabaya si Ma'am Beth sa atin during our election coverage, no, kita sa Radyo Pilipinas Iloilo, padulong man dito sa Rojas City for our election coverage. Time si Ma'am Beth, no, kon i-message mo sa Batgate. Thank you kay Ma'am Beth. Preno sa aton dira nga mga personnel sa Rojas City. Mga abyan, ipabati naman namon sa inyo ang interview naton, mga abyan, isa sa mga teacher, mga abyan, dira sa Rizal Elementary School. Hindi nagbisita kita dito kaina, naginantaw man, no, ang preparasyon sa aton nga bulutungan for our Brigada Eskwela and enrollment period. Mga abyan, pamatian naton si Sir Don Celerga, isa sa mga manunudlo naton dira sa Rizal Elementary School. Sir, temprano pa ikaw din sa school ni mo, sir, for Brigada and enrollment, sir? Yes, ma'am. Especially today nga first day namon, then until Friday na siya. Nga early pa kami, then we have to attend to our parents na maka-enroll. At the same time, ma-assist sila sa amin sa Brigada Eskwela. Sir, any reminder sa parents or guardians nato, no, nga mapa-enroll and at the same time mag-aupod sa ating Brigada Eskwela? Okay, so sa mga parents nato, gina-invite namin sila na subong na adlaw, June 9 up to June 13, magpa-enroll kit sila sa ila kabataan, dalo na nila ang ila nga card, kunara na sa ila. Then, ma-fill up kan sila diri isang confirmation slip nga kinahanglan nga ga-confirm na kayo sa Japon na eskwela. And then, sa brigada naman, they can donate, they can help us through pagpaninlo sa classroom, sa palibot sa eskwelahan para by next week, opening of classes sa June 16, ready na gid ang aton nga eskwelahan sa pag-accept sa ilang kabataan. Sir, there you have it, mga abyan, no? Si Sir Don Celerian, no, isa sa mga manunlo naton dira sa Rizal Elementary School, no, sa aton naman nga pag-interview kaina sa iya. This time, mga abyan, no, isa sa mga nalabot naton, no, ang ginikanan, no, bulig kaina, mga abyan, no, sa Brigada Eskwela. Okay, mga abyan, no, pamatian naton ng interview with Ma'am Jocelyn Maprangala, ang parent, no, sa duha ka estudyante dira sa Rizal Elementary School.
Nga subo nga aga, una ganyan daw sa brigada, nagkanto ka di sa eskwelahan. Para sa ano, kung kabugay. Bali, ginaobra mo gini every year? Ano nga grade imo bata, ma'am? Grade kaming grade 5. So, diri man sila nga duwag eskwela? May yan ako grade 6 ka na sa aplikasyon. Bali, tapos ko dito sa aplikasyon. Bila ka bilog imo bata, ma'am? So, tanan ni sila gaskwila. Sa diin... Ang duwa sa Bonifacio, grade 9. Kami grade 9. So, there you have it mga abgan, si Ma'am Jocelyn Maprangala, no? Isa sa mga parents kaina nga nakita nato, no? Nga nagapanglimpyo, no? Sa sulod sang hulod klasihan dira sa Rizal Elementary School. So, according kay Ma'am Jocelyn mga abyan, no? Duha sa iya bata dira nag-eskwela sa Rizal Elementary School. Sadang isa mga abyan, no? Sa tupad sa Bonifacio. Nambal niya gani mga abyan, no? After niya dito sa Rizal Elementary School, masaylo na naman siya sa Bonifacio Elementary School. Dira mga abyan, no? Sa Andres Bonifacio Integrated School. Nako sa diin kaina mga abyan, no? Gimbisitahan man naton and nakita no nga mga estudyante, mga ginikanan, nagaumpisa na mga abyan pangilamon, may nagapanilhim, ang iba no busy sa pagkaka-enroll sa ila kabati. Aton nga mga parents no or guardian or mga learner naton pinapaghulaton no nga last day magpa-enroll. Nakabalo no base iban nga parents mag-decide man nga last day magrinutok kita no sa aton nga mga bulot. Kung pwede pa man lang subong no sa una nga adlaw, pwede gid makapa-enroll, pwede gid no makabulig sa brigada eskwela na. It will last mga biyano until June 30. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:53 p.m. Muna nakita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalan. Saliwa, thank you so much kay Mama at Baldonado ng aton nga information officer sa SDO Rojas City. Thank you man sa mga nagatutok subong nga hapon sa aton diri sa programa Balita Sosyal. Ayun hapon kay Sir Joe no nga nagatutok subong nga hapon watching from Barotac, Nuwako. Mayong hapon sa imong syempre no sa mga kauturan nato dira sa Barotac, Nuwako. Kagin man no nga bahin sa Western Visayas ukon sang kalibutan no sa mga OFWs naton. Madamo gid nga salamat and dahalong kamo always. Ang panugyan no sang aton nga pag-asa, stay hydrated. No sa inyong nga tubig. Kung magwa gani no sa inyo panimalay, magdala gid no sang payong, protection kontra init kag gulpihada nga pag-ulan. Thank you mga sa ako mga katuwang teknika sa studio. Sina Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitty. Ako na lang gid mga biyan si Mergan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media.